Okay, kamusta kayong lahat? Ako nga pala si Mark Acosta. Disclaimer, I'm not a preacher, I'm not a pastor, but Jesus said, share the gospel. So, wala tayong ibang pag-uusapan kundi ang gospel at ang buhay ni Jesus Christ, kung gaano kabuti ang ating Diyos sa mga buhay natin. At ngayon, ang pag-uusapan natin ay do everything for the Lord. So, part 2 ng devotion ko ngayong araw na to, Colossians chapter 3 verse 23. And whatsoever you do it heartily as for the Lord and not unto men. Lahat ng kapurihan, lahat ng ating ginagawa ay para sa Panginoon lamang. So, ewan ko, naranasan nyo na ba na feeling nyo wala nakaka-appreciate sa inyo? Sa trabaho nyo, naranasan nyo na ba na parang nawawalan kayo ng gana kasi feeling nyo yung boss nyo hindi na-appreciate yung trabaho ang ginagawa nyo? Kaya sa bahay, naranasan nyo na bang mawalan ng gana sa mga family members nyo kasi feeling mo yung paghuhugas mo ng pinggan, yung paglalaba mo o kaya pagluluto mo para sa kanila parang hindi naman nila na-appreciate. Kasi mukhang lahat naman yata tayo ganun no? Naranasan ko na yan. May time na sa dati ko pinagtatrabahuan, yung boss ko, gusto ko ma-impress. Okay? Gusto ko ma-impress yung boss ko sa akin. So, meron kami mga kliyente, marami siyang kliyente. So, siyempre, ako bida-bida at gusto ko ng promotion kaagad. Gusto ko ng malaking sahod kaagad, basically. So, nagpa-impress ako sa kanya in a way na yung mga kliyente niya, yung trabaho niya, ako ang gumawa. Ako ang gumawa ng trabaho niya. So, tinatawagan ko lahat ng clients ng client niya, nililinis ko lahat ng sales nila, binabantayan ko yung records nila. So, akala ko mai-impress siya sa akin. Ito naman, na-impress siya sa akin. Na sobrang impress niya sa akin, yung trabahong para sa kanya, binigay niya sa akin. Nakita niya Mark, kaya mo palang gawin tong ginagawa ko O di, sa'yo na lang to. Dinagdagan niya yung trabaho. Ay, binigay na nga niya sa akin yung trabaho ko, dinagdagan niya pa. Tapos, ang natanggap ko lang ay, thank you. Okay. Nung pinag-uusapan na namin, basically yung, boss, paano naman yung sahod ko? Baka pwede, baka pwede dagdagan mo naman kasi dagdag na trabaho na to. Ang sagot niya sa akin, tsaka na lang natin pag-usapan. Diba? So, nakaka-frustrate. Ending, lumipat din ako sa ibang company. Lumipat ako ng ibang kumpanya. Doon, nararamdaman ko pa rin yung feeling na, parang feeling ko, di ako minsan na-appreciate ng employer ko. Pero ngayon, iba na. Kasi dati, ginagawa ko yon para ma-impress yung boss ko. Ngayon, ginagawa ko na siya para kay Lord. At sabi nga sa Colossians chapter 3 verse 23, diba? In whatsoever you do it heartily as for the Lord and not unto men. Gawin mo yan para sa Panginoon, hindi para sa ibang tao. Ibig sabihin, magtrabaho ka ng matapat at marangal kahit na walang tumitingin sa'yo. Maghugas ka ng pinggan sa bahay nyo kahit di ka pasalamatan ng asawa mo o kaya ng nanay at tatay mo. Nag-aaral ka ng mabuti para sa mahal ng Panginoon. Kasi at the end of the day, siya lang naman ang pinagmulan ng lahat ng blessing na to Kaya ka may trabaho, dahil sa grace na binigay niya sa atin. Kaya ka merong tahanan, kaya ka merong pagkakataon gumising sa kada umaga dahil lang lahat yun sa grasya niya, di ba? Sabi rin sa Colossians chapter 3 verse 17, and whatsoever you do, in word or deed, do all in the name of Lord Jesus, giving thanks to God and the Father by Him. Lahat, all things, okay? Hindi yung kalahati lang ng ginawa mo para kay Lord. Pag-attend ko sa church, pag-ministry ko sa church, then the rest, hindi na. Lahat gawin mo para kay Lord. Kung tingin mo, hindi nabibilib sa'yo yung boss mo, okay lang. Si Jesus nabibilib sa'yo. Kung tingin mo, hindi na-appreciate ng mga kamag-anak mo yung gawain bahay, okay lang yan. Si God, proud sa'yo. Bukod pa doon, ito rin kasi yung representation natin kay Christ, basically. Kailangan natin i-represent si Christ properly. So, paano mo siya i-represent? Papasok ka ba ng late? Diba? Hindi mo ba gagawin na maayos yung trabaho mo? Mangungupit ka ba sa boss mo? Tatamad-tamad ka ba? Magtrabaho ka kahit walang nakatingin sa'yo. Alagaan mo pamilya mo kahit di nila na-appreciate yun. Kasi hindi mo to ginagawa para sa man, ginagawa mo to para kay Lord. Ginagawa mo to para sa Kanya. It's no longer you working for your boss, it's you working for the Lord. Okay? Ang tanong, sino bang audience mo? Sino bang audience natin? Diba? Kasi kung habang buhay natin binavalidate yung feelings natin sa mga tao o kaya lalong-lalo na sa mga boss mo, never talaga tayo masasatisfy. Palagi na lang tayo manghihingi ng opinion para sa kanila. Palagi na lang tayo manghihingi ng palakpak, palagi na lang tayo manghihingi ng glory, ng credit. Then, you will never be satisfied. Kasi lagi mo siyang hahanap-hanapin.
Pero pag ginawa mo yan para sa mahal ng Panginoon, alam mo sabi niya sa Colossians chapter 3 verse 24, yung sunod nun, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for you serve the Lord Christ. Okay? Yung inheritance na tinutukoy niya dito ay hindi yung kayamanan dito sa mundo. Masyado itong mababaw. Lahat to mawawala pag nawala tayo. Yung inheritance na tinutukoy niya dito ay langit. Buhay na walang hanggan. No more tears, no more suffering, no more pain. Kaya niyo ba nun? Sabi nga ni Kuya Jobert nung in-interview siya sa Tony Talks, gusto niyo ba dito? Yung sasakyan, yung mga sasakyan dito, yung sasakyan na meron ka ngayon, magigiba lang din yan eh. Yung bahay dito, ugain lang nilindol yan, warak na yan. Bahain lang yan, wala na yan. Pero yung relationship natin kay God, relationship natin kay Jesus, yung buhay natin sa langit, hindi matutumbasan yun. So ayun lang, kung nagustuhan mo to, i-like mo to and mag-subscribe ka. I-share mo na rin sa mga tropa mo kung feeling mo nararamdaman din nila yon. And huwag mong kakalimutan, God loves you. All the glory and honor belongs to our Lord and Savior, Jesus Christ. Don't forget to pray.